Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-good news. Good news na naman. Dahil sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng kasunduan. Ito ang 3.5 billion dollars. Dollars ito. Sa piso ay nasa 175 billion pesos na investment na naman ng India para sa Pilipinas. Para ito sa turismo, sa depensa, sa pag-improve ng armed forces at sa trading o kalakalan. Narito ang ulat atin panoorin. Pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India. Katunayan nakamit sa kauna-unang pagkakataon ng 3 bilyong dolyar na total trade and investment ng dalawang bansa sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Philippine Ambassador to India, Josel Ignacio, umuusad at tumatakbo ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa electronic visa para sa taong 2025. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ibayan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar na halaga ng kalakal. Total po yan. Grabe, first time ito mangyari. Ngunit bakit hindi ito masyadong ibinabalita? Isang napakalaking good news mga kaibigan ang nangyari sa ating bansa. At isa na nga itong bagong umaga para sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, bakit nga ba sunod-sunod ang mga investment at mga investors sa Pilipinas ng bilyon-bilyon na mga investment ito, hindi ito maliitan. Kaya napakaganda. Merong nagsasabi na ano bang kagandahan ng investment ng mga investors? Well, kung hindi nyo alam, ang China ay yumaman dahil sa mga investors. Maraming nagtayo ng kumpanya doon dahil mura lang o barato ang kanilang serbisyo o labor. Kaya napakaraming kumpanya na banyaga, mga foreign investors sa China. Ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Kapag maraming nag-invest dito, maraming trabaho, maraming taxes, and of course, gaganda ang ating bansa. Pero balik tayo dito sa video sa inyong araw. Isang bagong umaga, PBBM at ang makasaysayang $3 billion trade o 174.687 na bilyong piso na deal ng Pilipinas at India. At bakit hindi ito masyadong nababalita? Alam mo ba ang nangyari? Kapag usapang ekonomiya ang pag-uusapan, madalas nating maririnig ang mga pangakong hindi natutupad, ang mga negosasyong napako o ang mga balitang tila paulit-ulit na lang. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isang makasaysayang tagumpay ang tahimik na pumutok, isang balitang tila sadyang hindi binibigyang pansin ng malalaking news outlets. Bakit nga ba? Bakit tila Malacanang lang ang nagbubunyag ng ganitong klaseng napakagandang balita? Isang tanong na dapat nating bigyang pansin. 3 bilyong dolyar o 174.687 bilyong piso? Totoo ba ito? Ayon kay Philippine Ambassador to India, Josel Ignacio, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, tumawid tayo sa makasaysayang 3 bilyong dolyar na total trade value sa pagitan ng Pilipinas at India. Oo, 3 bilyong dolyar, isang milestone na hindi basta-basta nararating, pero ni sa katuparan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa pinalakas na kalakalan, depensa at turismo, unti-unting umuusad ang relasyon ng dalawang bansa. Pero ano ang kakaiba sa kwentong ito? Ang hindi mo alam, bakit espesyal ito? Ayon kay Ambassador Ignacio, ang Pilipinas lamang sa buong mundo ang pinagkakatiwalaan ng Indian Embassy na mag-issue ng electronic visa. Isa itong hakbang na hindi lamang nagpapadali ng paglalakbay, kundi nagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Well, ito yung maganda dahil malaki ang revenue ng ating turismo. Dahil sa napakadali pagkuha ng visa, kapag ikaw Indiano, ikaw ay taga-India, ang visa ay electronic. So napakabilis niyan. Hindi katulad ng yung hard copy na napakatagal mag-apply ng visa. Kaya maraming tourist na Indian dito. Well, merong nagsabi din sa akin na baka yung mga return investment na yan ng India ay baka nakautang din sila noong World War II kay Apulakay at idinaan na sa investment ang pagbayad kasi yan naman ang panigurado na hindi mapunta sa bulsa ng mga
ng mga kurakot kung mayroon mang kurakot sa gobyerno. Kaya ang maganda ay ilagay sa investment para makikita ang kalabasan nito, ang output. Yun ang maganda kasi investment $3 billion. So pwedeng account din yan ng mga ginto, di ba? Pero kahit na walang ginto, napakagaling ng strategy ni FM. Dahil dumami ang mga Indian tourist dahil dyan sa electronic visa. Okay, magandang balita ito. Courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Sa datos ng 2022, nakapagtala tayo ng 41,292 na Indian tourist, katumbas ng 24% ng kabuuang Indian tourist arrivals. Pero may plan pa ang embahada na ibalik ang direct flights sa pagitan ng Pilipinas at India ngayong taong 2025, isang bagay na hindi natin nagawa sa loob ng mahigit isang dekada. Bakit hindi ito binabalita? Isipin mo ito, isang makasaysayang $3 bilyong na trade deal o mahigit 170 bilyong piso na trade deal kasama ng electronic visa na nagpapalakas sa turismo at direct flights na magpapadali ng kalakalan at pamumuhunan. Okay, so para maniniwala ang mga DDS na totoo itong trade deal ng Pilipinas at India na mayroong $3.53 billion dollars na amount of bilateral trade ng dalawang bansa. So ito yan, no? The bilateral trade between both countries in 2024 was 3.53 billion as of March 2024. Ayan. So last year ito. Ngayon lang na ilabas. So merong export ang India papuntang Pilipinas na $350 million na halaga ng mga goods. While ang Pilipinas naman nag-import from the Philippines ito papuntang India, 92.3 million, mababa tayo ang ibinalik natin sa India, resulted in positive trade balance of 258 million in favor of India. Ayan, so ang India pa nga may pabor kaya mayaman nga tayo kasi sila yung may pabor dyan. Kaya ito pa rin, tingnan natin tong isa, galing mismo to sa Embassy of India in Manila. Ito, bilateral trade and economics relation. Sabihin nyo na naman na fake news ito. Ito bang mga nagsasabi na fake news? Siguro hindi ito nagbasa, no? Hindi siguro ito nagbasa ng mga artikulo or nanonood ng news sa mga legit news center. Katulad nito, ito ay galing mismo sa embassy ng India. Ayan, Embassy of India in Manila, Philippines. So ito yung bilateral trade, basahin natin. India and the Philippines signed a trade agreement. 1979 pa pala ang agreement ng India, pero sa ngayon, ito na. Ito sa baba, The bilateral trade between both countries in 23-24, panahon na ito ni PBBM. Ito na, was US dollar in US dollar, $3.53 billion as of March 2024 last year. Ito, so India export to the Philippines stood $350 million. Ito yung export ng India to the Philippines, mga goods yan, sari-sari. While imports from the Philippines were 92.3 million. This resulted to a positive trade balance of $258 million in favor of India. O ayan, so totoo talaga yan. Galing yan na data sa Embassy of India mismo dyan sa Manila. Kaya totoo itong mga ating binibigyan ng reaksyon. Kaya nga nagbigay tayo ng reaksyon dahil totoong mga pangyayari ito na maganda sa panahon ni PBBM. At hindi lang yan, dahil sa napakalaking investment yan, 3 billion, 174 billion sa pesos. So kasama na diyan ang modernisasyon ng AFP. Yung trade deal ay kasama yung mga BrahMos from India, di ba? At iba pang mga klaseng drones na pangdigma
Kaya ang India ay nagsusupply sa atin ng mga mid-range missiles. Kasama yan sa trade deal ng India. Pero lahat ng yan ay papunta sa Pilipinas ang ano na yan, ang investment na yan. Ang kita niyan ay malaking porsyento ang mapunta sa Pilipinas at maliit lang ang babalik sa India. Okay, so atin natapusin ang video. Balik tayo sa inyong araw. Pero bakit tila walang malaking media outlet ang nagbibigay liwanag sa tagumpay na ito? May dalawang posibilidad. Una, masyadong abala ang media sa mga kontrobersiya, o pangalawa, hindi nila nakita ang bigat ng tagumpay na ito. Pero ang totoo, ito ay patunay ng isang matahimik ngunit mabisang liderato ng ating Pangulo, isang uri ng pamamahala na hindi kailangang magyabang pero gumagawa ng konkretong pagbabago. Ano ang dapat mo pang malaman? Sa ilalim ng administrasyong PBBM, unti-unting napapalakas ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang 3 bilyong dolyar na trade deal ay hindi lamang numero. Ito ay simbolo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating ekonomiya, turismo at global na relasyon. Therefore, kung iniisip mo pa rin kung may maganda bang nangyayari sa ating bansa, tandaan mo ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumuwid tayo sa 3 bilyong dolyar sa India trade, isang bagay na kailanman ay hindi pa natin nagawa. Kaya ang tanong, bakit hindi mo ito nababalitaan? At ngayon na alam mo na, ano ang gagawin mo? Oh, yan ang napakalaging tanong. Ano ba ang gagawin mo? Na alam mo na napakaraming trade deal at investment ang pamahalaan ni PBBM dahil sa kanyang galing. At hindi lang yan, sabi nila ay yan daw ay return of Marcos Gold Investment. Well, maraming salamat sa inyong araw sa iyong video. Napakagandang presentasyon. At huwag kalimutan yung isubscribe ang kanyang channel, pati na rin itong aking channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Well, iwan ko kayo ng mga kasabihan sa Biblia. Santiago 3 verse 18, ang matuwid ay nagtatanim ng mabuting binhi ng kapayapaan at aanihin nila ang bunga ng kanilang pagsisikap.